Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito yung pinaka matinding puksaan na nakita ko nga po mga minamahal sa Senate Blue Ribbon Committee na kung saan itong si Smart Boy, itong si Feeling Main Character Syndrome, itong si Genius Boy, 'di ba? Si Promil Boy, halos lahat na lang ata, no? 'Di ba? Itong si Leandro Leviste, abay sinupalpal. Oo. Talagang pinuksa, puksang-puksa ni Senator Dante Marcoleta. Biruin nyo ba naman? Tinanong ni Marcoleta, ano ba ang kredibilidad ni Leviste? Dahil unang-una, hindi naman siya part ng DPWH. Ay ko. Ang sakit noon mga minamahal. DDS to DDS, nagpupuksaan, nagkakagulo, nag-aaway-away. Imagine hindi ito yung klase ng away ng DDS versus Dilawan or DDS versus administrasyon. Ito ay puksaan ng parehas na sumusuporta kay VP Sara Duterte. Puksaan ng mga DDS. Oo. Hindi ba ito nag-meeting kahapon bago pumasok sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit DDS to DDS naglalaglagan? Diba? Anyway, sige, panoodin natin to mga minamahal ay comment ni Niza. Ang pinaka-importante, may karapatan ba talagang hawakan at i-authenticate ni Leviste ang mga dokumento? Tama ka, Za. Alright, sige. Panoodin muna natin tong balita kung paano pinuksa ni Senator Rodante Marcoleta. Itong si Feeling Genius, si Promel Boy, na si Congressman Leandro Leviste. Sige, panoorin natin. Kinwestiyon naman ang kredibilidad ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste na isa publiko ang tinatawag na Cabral Files. Ang Cabral Files kasi mga minamahal, yan po yung dokumento na sinasabing nandoon daw po lahat ng mga pangalan na sangkot dito sa anomalya sa proyekto ng gobyerno. Lalo na nga po sa Department of Public Works and Highways or yung DPWH na madami daw pong naghahabol kay Leandro Leviste. Yan yung sabi ni Leviste, madami daw pong naghahabol sa kanya na siya daw po ay ipapatigibumbum, gaganon daw. Kaya sabi niya pag nag-ano na nga siya, naghuling habilin na nga daw siya, sabi niya, kapag ako ay nategi, sabi ni Leviste, mas madami pang lalabas ng mga pangalan na sangkot sa anomalya. Kung hindi ka ba naman bonak, 'di ba? Habang buhay ka, ilabas mo na yan para wala silang habulin sa'yo. Nagigets ninyo mga minamahal, habang buhay ka pa, ilabas mo. Kasi kapag di mo nilalabas yan, kung meron man, di mas lalo kang hahabulin ng mga bonak na mga politiko. Diba, kaso ayaw mong ilabas, puro lang pananakot yung ginagawa mo, puro lang pa press con, press release, diba? Paano natin masasabi na totoo yung Cabral Files? Diba? Yan kasi yung problema sa'yo Nagpipiling main character ka. Tingnan mo, sinunog ka tuloy ni Marcoleta. Sunog na sunog Diba? Ngayon, ano bang problema kasi dito? Sino nga ba talaga yung totoong mayroong hawak ng Cabral Files na yan? Sino yung nag-authorize? Diba? At sino yung pwedeng magsabi na, yes, totoo ito? Diba? Hindi ibig sabihin na meron kang hawak na papel. Hindi porket meron kang hawak na papel. Ibig sabihin, legal na hawak mo na yan, authenticated ka na, ano pa ba, may credibility ka na. Hindi ganun yun, boy. Oo, kailangan pa din niyang isa lang sa matinding proseso, i-validate kung real ba yan. Diba, kulang-kulang nga yung files na hawak mo. Paano natin masabi na real and authenticated yung Cabral Files na hawak mo? Ngayon, okay, sige, panoodin natin kung paano pumasok yung linya ni Senator Rodante Marcoleta na wala ka namang legal capacity, boy.
Diba? Sinapalpal siya. Panoodin natin. O dokumentong mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa pagdinig ng Senado, iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na walang kakayahan ang kongresistang ipaliwanag ang Ang sakit nun. Walang kakayahang ipaliwanag ni Libiste na ang tungkol nga po, mga minamahal, sa Cabral Files. Dahil unang-una, empleyado ba? Si Libiste ng DPWH? Meron ba siyang record ng custodian? Signature ba to, mga minamahal? Witness ba to sa paggawa ng mga dokumento? Diba? Hindi nga nakapalag to eh. Panoodin natin. lalaman ng dokumento, lalo't hindi naman ito tauhan ng DPWH. Limitado lang ang magiging testimonya ni Leviste kung paano nakuha ang dokumento, partikular sa opisina ni Cabral. If the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is Aray ko, he is not part of DPWH. Hindi na pumalag, mga minamahal. Tingnan nyo, gumagano na lang siya. Wala siyang palag. Hindi pumalag, mga minamahal, nung sinabi ni Marcoleta na he is not part of DPWH either, neither employee. Diba? Tingnan nyo, tumatango na lang siya. Gumagano na lang. not even a staff of DPW. It has nothing to do with the preparation of the entry. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain. Limited only. Limited lang yung maipapaliwanag mo. Ngayon, paano mo mapapatunayan na authentic yung file? Sige nga, Lipiste. Saan mo nakuha yung file? Uy, pwede pa siyang makasuhan dyan kung ninakaw niya yan, napatunayan ninakaw. Diba? At ngayon, may authority ka bang i-present yung Cabral files na yun sa Senado? Kasi ang balak niya daw, ipopost niya daw online. Honestly, mga minamahal, ub-ob ng ano niya, ng naiisip niya. Hindi to personal attack ha. This is a legal question. 'Di ba? Paano ka magiging authenticated or yung files na hawak mo, paano natin masasabing totoo? Hindi ka nga empleyado ng DPWH. Hindi mo nga din kayang ipaliwanag yan, delimitado lang din yung hawak mo. Si Marcoleta na yung nagsabi, Si Marcoleta na yung nagsabi. In the files from DPWH, particularly from the office of Yusek Cabral. Plano naman ni Levis Ang awkward, no? Wala siyang sagot. Wala siyang malinaw na depensa. Wala din nagpapatunay na napatunayan niya na yung dokumentong hawak niya is authorized. So meaning, hindi siya pumalag kay Senator Rodante Marcoleta. Wala nang legal explanation. Ganun-ganun na lang, Kaya nga tingnan niyo, pinagtatawanan siya ngayon ng mga sabi ni Jesus Palsis, ito. Rodante Marcoleta said in front of Leandro Leviste or to his face that Leviste was incompetent, did not have the legal capacity to authenticate the Cabral files since Leviste was not from the DPWH or a staff of DPWH that handles the files. Aray ko. Hindi pumalag yung si Promil Boy. Hindi pumalag, mga minamahal. Ouch! Feeling ko nasaktan to. Mga minamahal. Feeling ko nasaktan to. Sumbong to na naman sa nanay niya. Na inaway siya ni Marcoleta. Masyado ka kasing bida-bida. 'Di ba? Nakala mo ikaw ay isang actual witness kahit wala ka naman doon sa pangyayaring 'yon. Pero in reality, hindi ka nga staff. 'Di ba? Hindi din miyembro ng DPWH. Hindi din siya document custodian. Hindi ka naman doon, 'di ba? At hindi ka din state witness. So how come na yung Cabral files mo is authenticated? Ngayon ang nangyari, posible ka patuloy makasuhan dahil parang lumalabas na
Ninakaw mo yung Cabral files na yan. Akala ko ba hindi ka na magsasalita tungkol sa Cabral files na yan? 'Di ba? Kung ang dokumento ay hindi naman para sa'yo, tas hindi ka authorized dyan, hindi ka binigyan ng written authority ni Yusek Cabral, paano mo nakuha? Sige nga, question ko sa inyo mga minamahal. Paano niya nakuha yun? Naku. Nako, mayroong tawag dyan sa batas. Mga minamahal, illegal possession of documents yan. 'Di ba? Unauthorized disclosure. 'Di ba? Posibleng theft or unlawful access yung ginawa mo. Hindi natin sinasabing guilty si Lepiste, pero may risk. 'Di ba? At mismong sa punto na ni Rodante Marcoleta, sinampal niya sa pagmumuka, parang kinunot niya. Pinuksa, sinunog niya itong si Lepiste na yes, may hawak ka pero hindi valid yan. 'Di ba? Sa gobyerno, syempre, process ang basihan, hindi drama. Gets ninyo? Continue. Na isa publiko ang buong Cabral files online. Lalo't walang senador na tumutol sa ideyang i-post ang dokumento sa Facebook. Sinasabing Maganda nga i-post eh. Sige, post na lang niya para malaman natin kung authenticated ba siya or hindi. nakuha ng kongresista ang soft copy ng Cabral files sa pamamagitan ng USB na sinaksak sa computer ng dating opisyal. On September 4 with Yusek Cabral after she had a phone call on speakerphone with Secretary Vince Dizon, and I also had my phone on speakerphone, and I believe that my mother also spoke with Secretary Vince Dizon. Kinausap mo? Kinausap ng nanay mo? Si Vince Dizon? Ikaw, nahuhulog yung ano niya, mga minamahal. Yung mga salita niya sa sarili niyang bunganga. So, part din ba dyan yung nanay mo? Ulit nga. Spoke with Secretary Vince Dizon that night, and Secretary Vince Dizon said that these are public documents and that all of them can be shared not only with me but with the public. Nauna nang iginit ng ilang mambabatas na posibleng sampahan ng ethics complaint si Lepiste matapos ang sinasabing puwersahang pagkuha ng mga dokumento mula sa opisina ni Cabral. Magnanakaw. Magnanakaw. Aray ko. Diyos ko. Anyway, ito yung nakakatawa dyan sa part nila, no? Oo, mga minamahal. Na, tingnan ninyo. Nagpupuksaan silang parehas mga pro-Duterte, DDS, at hindi sila mga oposisyon. 'Di ba? Pero tama naman yung ginawa ni Senator Rodante Marcoleta Codus. Kapag pumasok ka sa legal arena, dapat walang kaibig-kaibigan yan. Batas sa batas, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. So, bagsak dito si Lepiste, no? Diba? Anyway, hindi mo pwedeng gawing content yung ebidensya, di ba? Mga minamahal. Hindi mo pwedeng gawing vlog ang confidential na mga files. Kasi balak niyang gawing sa publiko, mga minamahal. Pero sige, pagbigyan natin kung gusto niyang isa publiko. Pero kung ako yung tatanungin, dapat dalhin niya yan sa DOJ, dalhin niya yan sa ombudsman, or sa tamang ahensya, sa tamang forum. Hindi sa press con. Kasi ang labas dito, pa-main character itong si itong si tawag dito, itong si Lepiste, si Pro Milboy. 'Di ba? Pero ang ending nito, ang sarap lang pakinggan, no? Literal na aray ko. Sino palpal? 'Di ba? Wala nang naging explanation si Pro Milboy. Talagang gumanon na lang siya eh. Sakit, no? Subong yan sa nanay niya mamaya. May nagtulungan ako, mami. May nagtulungan ako. Pero bago yan, pumunta sa Cabral Files, asikasuhin sana yung solar ng bayan issue niya. Asikasuhin yung solar ng bayan ng issue niya, panagutin. Oo, kasi tayo, yung consumer yung nagbabayad sa mga hindi niya
nagawa, 'di ba? O sa kanyang solar ng bayan. Alright, so kaya, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, yeah, it's me. Ay, comment dito. Yung tatay ng tropa mo, ipinahiya ka pa, or baka naman drama nyo lang yan. I heard na nag-star circle ka raw. For once, Marcoleta is correct. Tumama din si Marcoleta, no? Drama lang yan para magmukhang credible sa mga susunod na banat sa kabila. Bantayan ninyo, kakambyo yan. Ay ka! Again, it's me, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.